Na-try mo na bang isipin na yung bote ng soft drinks na itinapon mo, balang araw, maging buhangin sa beach? Parang imposible, di ba? Pero sa totoo lang, nangyayari na siya ngayon. May mga scientists at estudyante sa iba't ibang bansa na ginagawang buhangin ang basura, literal na trash to sand. At sa videong ito, pag-uusapan natin kung paano ito ginagawa, sino ang nagsimula, at bakit ito pwedeng maging sagot sa lumalalang sand crisis sa buong mundo. Una sa lahat, bakit nga ba kailangan pa nating gumawa ng buhangin? Ang alam ng karamihan, parang unlimited yan sa mga dagat at ilog. Pero ayon sa mga eksperto, buhangin na mismo ang isa sa mga pinaka-naubos na natural resources sa mundo. Isipin mo, halos lahat ng nakikita mo ngayon ay may halong buhangin. Cellphone screen mo, bahay mo, salamin sa bintana, pati kalsadang tinatahak mo araw-araw. At dahil sobrang dami ng demand, maraming bansa ang nagsisimula ng magkulang sa natural sand supply. May mga ilog at baybayin na nasisira sa sobrang pagmimina, tinatawag itong sand mining. Ayon pa sa United Nations, mahigit 50 bilyong tonelada ng buhangin ang ginagamit bawat taon. Kaya naisip ng ilang innovator, kung nauubos na ang natural, bakit hindi natin i-recycle ang mga basura? Diyan nagsimula ang kwento ng dalawang college students sa New Orleans, USA, sina Francesca Crescier at Max Tites. Nakita nila kung gaano karaming baso na bote ang napupunta lang sa basurahan. Kaya sabi nila, sayang naman, pwede pa ito. Noong 2019, habang nag-aaral pa sila sa Tulane University, binuo nila ang proyektong tinawag na Glass Half Full. Ang goal nila, gawing kapaki-pakinabang ulit ang mga basag na bote. Sa tulong ng mga donasyon at crowdfunding, nakapagpatayo sila ng recycling facility sa mismong New Orleans, isang maliit na warehouse noon na ngayon ay isang registered company at community-based organization na. Pero bakit nga ba nila ito naisipan? Simple lang, napansin ni Francesca, habang naglilinis ng mga kalye at baybayin, na napakaraming basag na bote ng alak at soft drinks ang nakakalat kahit saan. Walang local recycling system sa New Orleans noon. Kaya, halos lahat ng glass waste ay diretso sa landfill o dagat. Sabi nga niya sa isang interview, New Orleans loves to party, but there's no real system for recycling all those bottles after. Doon pumasok si Max, na isa ring environmental advocate. Nagka-ideya sila, paano kung ang basurang ito gawin nating bagong yaman? Ang maganda, halos lahat ng empleyado nila ay volunteers at locals na gusto ring tumulong sa kalikasan. Ngayon, Glass Half Full NOLA, New Orleans, Louisiana, ay tumatanggap ng libu-libong bote kada buwan at nagpo-produce ng iba't ibang klase ng recycled sand na ginagamit para sa coastal restoration projects, construction materials, soil mixtures, at home landscaping. Ngayon, paano nga ba exactly nagagawang buhangin ang basura? Here's the science part. Unang-una, collection. Kinokolekta ang mga basag na bote, salamin, at iba pang glass waste. Sunod, cleaning and sorting. Tinatanggal ang mga takip, label at dumi. Ang malinis na glass lang ang pwedeng iproseso. Ikatatlo, crushing. Dito na ang exciting part. Ginagamit ang industrial glass crusher na dinudurog ang bote hanggang maging maliliit na particles. Then, screening. Ipinapadaan sa vibrating screens para mapaghiwalay ayon sa laki. May coarse, medium, at fine. Parang pulbos. Last part, reusing. Depende sa pino ng buhangin, kung saan ito pwedeng gamitin. Pero hindi lang sa Amerika uso ito. Marami pang ibang bansa ang may sariling bersyon ng Bottle to Send projects. New Zealand, meron silang beer bottle sand project na sinimulan ng DB Breweries. Yung mga bote ng beer na kadalasang tinatapon lang, ginagawang fine sand sa loob lang ng ilang segundo. Kaya nilang mag-produce ng 2 tonelada ng buhangin kada oras na ginagamit sa pag-restore ng mga eroded beaches. Australia, may mga local councils at universities na gumagamit ng glass sand bilang kapalit ng quarry sand para sa road construction at concrete mix. Dahil dito, nababawasan ang landfill waste at carbon footprint ng mga project.
UK may mga kumpanya gaya ng Glass Reprocessor Limited. Singapore, dahil limitado ang natural sand supply, gumagamit na rin sila ng recycled glass aggregates para sa construction. Japan, kilala sa efficiency, gumagawa sila ng eco-glass sand na ginagamit sa paggawa ng tiles at glass-based cement. Samantala sa Pilipinas, may mga estudyante at local inventors na sumusubok din gumawa ng eco-bricks mula sa ash ng bulkang Taal at plastic waste. Hindi man buhangin sa beach, pero kapareho ang prinsipyo, basura na naging construction material. Ngayon, isipin mo kung ganon kalaki ang epekto nito sa mundo. Sa halip na puro itapon, matututo tayong tingnan ng basura bilang bagong oportunidad. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng pag-asa na ang simpleng inisyatibo, gaya ng pag-recycle ng bote, pwedeng magbago ng landscape at literal na magbalik ng buhangin sa ating mga baybayin. Ako si Mr. Gray at ito ang kwento ng basurang ginawang buhangin. Kung gusto mo pa ng ganitong green innovation stories, don't forget to like, share, and subscribe. Dahil minsan ang kaalaman pwedeng magsimula ng pagbabago.